Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eusebio. Taong 1966, Cayapa, Nueva Vizcaya. Maraming bagay ang pinagdaanan ni Eusebio para lamang marating ang lugar ng Cayapa. Sa lugar na pinagmulan niya, minsan siyang nagkaroon ng marangyang buhay, pero tinalikuran niya ang lahat ng ito, alang-alang sa huling pamana at habilin ng namayapa niyang lolo. Kaya ganoon ang ginawa niya sa buhay, dahil lamang sa isang istoryang ibinahagi sa kanya na talaga namang nakapagpabago sa mga pananaw niya. Tandang-tanda ni Eusebio ang huling habili ng matanda ukol sa isang buhay na bato kung saan nakatarak ang isang lumang punyal. Hindi na ibahagi ang tungkol sa punyal na yon, pero naniniwala siyang marami itong kakayahan. Bago din lumabas sa katawan ng matanda ang huling hininga nito, may ibinigay sa kanya yung mapa na nagtuturo sa lugar ng Cayapa. Wala siyang ideya kung totoo ba talaga ito, pero matapos mailibing ng matanda, bigla na lamang niyang ibinenta ang lahat ng ari-arian niya. Takang-taka manoon ang kanyang pamilya. Wala itong nagawa sa kadahilanang alam ng mga itong pinaghirapan niya ang lahat ng yamang naabot niya. Nang mawala na sa kanya ang lahat, pati ang kanyang asawa at mga anak, nagsimula na ang kanyang paglalakbay patungo sa Nueva Vizcaya. Ayon kay Eusebio na, kahit mahalaga ang pamilya niyang yon, wala siyang naramdamang pagsisisi at lungkot. Ang tanging bumalot lang sa kanyang damdamin ay ang pag-aasam na makuha ang huling pamana ng lolo niya. Maniwala man kayo o hindi, mula Mindanao, ilang buwan siyang naglakbay marating lamang ang Luzon. Hindi pa kasi noon gaano kaunlad ang transportasyon, kaya mano-mano talaga. Di na nga niya mabilang kung ilang kalabaw na ang sinakyan niya at kung ilang tao ang kanyang nakahalubilo sa kanyang paglalakbay. Dahil sa limitado lang din ang perang hawak niya, nasa Leyte pa lang siya, ramdam na niya ang kakapusan sa kanyang mga pangangailangan. Naghihirap man, pinili niyang magpatuloy para lamang malaman ang totoo. Nasisiguro rin ni Eusebio, isa yun sa mga dahilan kung bakit walang nagka-interes sa kanya. Sino ba naman kasi ang magbabalak sa kanya ng masama, gayong wala naman siyang dalang kahit na anong mahalaga? Sa likod ng kanyang pagtitiis, nagbunga ang lahat ng yon nang makapasok siya sa lupain ng Vizcaya. Mula sa pinakahangganan nito, matyaga siyang naglakad hanggang sa narating niya ang Cayapa. Pagtungtong naman niya sa lugar na yon, yung itsura niya mas masahol pa sa wangis ng isang baliw. Bukod kasi sa bibihira na lang siyang nakakaligo, lumang-luma na rin ang kanyang damit na suot. Upang maibsan ang pagod na ilang buwan niyang pinagdaanan, minabuti niya munang magpahinga sa baryo ng ilang linggo. Nanirahan siya noon sa isang simbahan kung saan doon niya nakilala ang isang paring nagngangalang Honesto. Ayon sa kanya, napakamaawain ng paring yon sa mga taong walang-wala. Kahit hindi siya nito kilala, binihisan siya nito at itinuring na parabang isang kapatid. Hindi rin yun nagsawa sa pagbibigay ng pagkain, na siya namang tumulong talaga sa kanya upang maibalik niya ang sarili niyang lakas. Para naman magantihan ang naging pagtulong nito, nagpa siya itong si Eusebio na magtrabaho muna pansamantala sa simbahan. Kapag wala siyang ginagawa, inaayos niya ang mga dapat iligpit at halos buong maghapon siyang nagwawali sa simbahan
para mapanatili yung malinis. Magmula noong ginawa niya ito, marami ng mananampalatayang nakakapansin sa kanyang kawang gawa. Hindi naglaon, unti-unti na rin siya nitong nakilala hanggang sa nagkaroon na siya doon ng mga kaibigan. Yun ang ginamit niya upang malaya niyang masaliksik ang mga kabundukan sa Kayapa. Bagaman may mga pagkakataong nagkakaroon siya ng kasama, hindi na yon mahalaga. Paulit-ulit niya ring inilahad sa mga ito na kaya siya pumanhik sa mga ganoong lugar ay para Manila. Ngunit kapag nataong siya lang ang lumalakad, doon na niya sinusubukang hanapin ang lugar na inilahad ng lolo niya. Sa paglipas pa ng mga buwan, naging matindi ang pinagdaanang pagsubok ni Eusebio para lamang mahanap ang lugar. Sa dinami-rami ng kanyang naging kabiguan noon, pakiramdam niya wala nang magandang naghihintay sa mga ginagawa niya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang araw na kanyang minimithi. Isang umaga, habang binabagtas ni Eusebio ang daan patungo sa bundok ng Pulol, may nakasalubong siyang isang matandang lalaki na may bitbit na karne ng baboy ramo. Paglapit naman ito sa kanya, napangiti lang naman ito habang masayang nagwiwika ng, "Ang aga mo ah. Maninila ka na naman ba? Wala nang baboy dyan. Nakuha ko na lahat. Ito na nga yata yung panghuli." Nang marinig naman ni Eusebio ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi naman hubaboy ang pakay ko sa bundok." "Eh ano? Yung punyal bang matagal mo nang hinahanap? Hindi mo na yun makikita. Wala na yan dyan." Biglang sagot naman ito. Dahil sa sinabi nun, natahimik itong si Eusebio. Sa puntong yan, alam niyang may alam ang matanda, kaya na may walang pagdadalawang isip siya doong sumunod. Di naman siya nito pinigilan, gawa ng paulit-ulit nitong ibinabahagi sa kanya na wala rin itong alam. Pagdating nila sa paanan ng bundok, bumungad sa kanya ang maliit nitong bahay na nasa ilalim ng puno ng sampalok. May mga halaman din yun sa gilid, tapos ilang metro ang layo sa bahay nito, may isang sapang dinadaluyan ng malinis na tubig. Pagpasok naman nila sa loob, agad naman siyang pinaupo ng matanda para kausapin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, matyaga naman siyang naghintay hanggang sa bumalik ito bitbit ang 2 tasa ng kape. Pag-upo naman ito sa kanyang harapan, walang pagdadalawang isip nitong inilahad ang tungkol sa punyal na hinahanap niya. Ipinagtapat din ng matanda, marami na ang sumubok na hanapin ang bagay na yan, pero hindi mapapantayan ng mga ito ang matinding pagmamalabis ni Eusebio. Ang ginamit na dahilan ng matanda para masukat ang hangarin niyang yon ay sa pamamagitan lamang ng pagtalikod niya sa minsan niyang tinangang yaman para sundin ang huling habilin ng namayapa niyang mahal sa buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming naibahagi ang matanda sa kanya. Nabanggit din ito, mahiwaga ang punyal na yon, pero may kalakip na panganib sa sino mang magtatangkang mga laga rito. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng nalalaman nito, seryoso naman yung napasilay sa kanyang mga mata habang nagwiwika ng, "Patunayan mo sa akin ang puso mo at dadalhin kita sa lugar na hinahanap mo. Ito ang huli mong pagkakataon. Kaya kung mabibigo ka rito, makakauwi ka na."
Nang marinig naman ni Eusebio ang sinabi ng lalaki, agad naman niyang ipinakita ang mapang hawak niya. Nabanggit niya rin dito kung kanino niya yun nakuha at kung ano ang papel na ginampanan nito noong mga panahong nabubuhay pa ito. Ayon sa kanya na, yung lolo ng lolo niya ang huling nagtanga ng punyal. Naipasa lang din dito ang mapa at sa kabataan nito, pinilit nitong hanapin ang bagay na yon. Ang kaso lang, imbis na magtagumpay siya, nagbigay pa yon ng matinding dagok sa kanya. Sa sobrang pagmamahal niya kasi sa kanyang pamilya, hindi niya nagawang talikuran ang mga ito. Sa halip na sundin ang bagay na nakatadhana para sa kanya, pinili na lamang niyang mamuhay ng ordinaryo. Dahil sa ganung pasya ng lolo niya, habang buhay nitong pinagsisihan ang ginawa nitong pagtalikod sa punyal. Naniniwala rin siya na matatahimik lamang ang kaluluwa nito kung makukuha niya ang bagay na hindi nito nakuha sa buhay na minsan niyang nalasap. Dagdag pa niya na, kagaya ng pag-iwan niya sa kanyang pamilya, nakahanda rin siya sa anumang mangyayari sa buhay niya. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Talaga ba? Sige, susubukin ko ang pagmamalabis na nararamdaman mo. Mamaya sumunod ka sa akin. May pupuntahan tayo." Matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan siyang wag na munang bumalik sa baryo. Mas mainam na manatili siya sa lugar na yon para naman kahit papaano makita niya ang dedikasyon nito. Pagtungtong ng 3:00 ng hapon, agad din naman nilang nilisan ang bahay upang puntahan ang lugar na paulit-ulit nitong binabanggit sa kanya. Bagaman wala siyang ideya sa pupuntahan nila, buong tapang siyang sumunod sa matanda dahil alam niya sa kanyang sarili na ang pagsama nito ang kanyang huling tsansa para mahanap ang nasabing punyal. Sa pagdating naman nila sa likurang bahagi ng pulol, may nasipat siyang lugar na halos purong patay na puno ang nakatirik. Wala siyang ideya kung ano nangyari sa lugar na yon, pero naniniwala siya na lason ang mga punong yon. Bukod kasi sa nagkukulay berde at itim ang mga balat nito, kitang-kita din niya ang mga patay nitong dahon na hindi pa rin nahuhulog mula sa mga sanga. Paglagpas naman nila sa lugar na yon, tumawa lang naman ang matanda habang nagwiwika sa kanya ng, "Mula dito nakapasok na tayo sa ibang mundo. Mag-uumpisa na ang pagsubok mo. Kaya humanda ka na." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, sakto naman ang pagsalubong sa kanila ng isang kulay itim na tigre na may mga pulang pintok sa katawan. Naninilaw rin ang mga mata nito at sa estado nun malayo yon sa mga pangkaraniwang hayop na palagi niyang nasisilayan sa bundok. Pag-atungal naman ng nilalang, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang wala na ang matanda sa kanyang tabi. Ilang beses niya din yung sinipat sa paligid pero hindi na talaga niya yon nakita pa. Pagsilay niya sa itaas ng puno, nasipat niya itong nakaupo doon habang kumakain ng prutas. Pagkatitigan naman nilang dalawa, ngumisi lang naman ang matandang yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Kapag napatay mo yan, tutulungan kita. Gusto mong makita ang punyal? Yan lang ang paraan para makarating ka sa pinaglalaga ka noon." Nang marinig naman ni Eusebio ang sinabi nito, agad naman siyang napasilay sa nilalang habang dahan-dahang hinuhugot ang sundang na palagi niyang dala tuwing namumundok siya.
Pagkakuha naman niya rito, mabilis namang sumugod ang nilalang na yon na siyang naging sanhi upang hatawin niya ito ng kanyang armas. Sa kasagsagan ng pakikipagbuno niya, di naman niya maipagkakaila ang angking lakas at bilis nito. Alam din niyang matindi ang pagmamalabis ng nilalang na paslangin siya, kaya ginawa niya ang lahat upang mailigtas ang sarili niya. Sa loob ng 1 oras nilang pakikipagbuno, napapansin niyang dahan-dahan na siyang pinangingibabawan ng nilalang. Di naman ito nakapagtataka sa kanya, gawa ng alam niyang hindi pangkaraniwang hayop ang katapat niya. Makalipas pa ang ilang minuto, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang bumagsak siya sa lupa. Habang nasa ganun siyang posisyon, walang patid naman siyang pinagsasakmal ng nilalang na yon. Sa sobrang pagwawala nito, may mga pagkakataon nang nakakagat nito ang kanyang balikat na halos muntik-muntikan ng gumapang patungo sa kanyang leeg. Iniiwasan yung mangyari ni Eusebio, gawa ng sa oras na bumao ng pangil nito sa kanyang lalamunan, wala na siyang magagawa kundi ang magpalapa sa nilalang. 10 minuto pa ang dumaan na nasa ganun siyang sitwasyon. Pilit niya pa rin kinuha ang sundang niyang ilang dipa ang layo sa kanya. Nabitawan niya na kasi ito para lamang mapigilan ang bunganga ng mabangis na hayop. Kahit alam niya na hindi magtatagal ang kanyang pagkakahawak sa nilalang na yon, pinilit niya pa ring umusad hanggang sa dumampi na ang hintuturo niya sa hawakan ng sundang. Pagkakuha naman niya nito, sumisigaw naman siyang pinagtatataga ang likurang bahagi ng hayop gamit ang natitira niyang lakas. Maya-maya pa, nang maramdaman naman niyang bumabao na ang talim nito, patuloy niya pa rin yung ginagawa hanggang sa ito na mismo ang nagpumilit kumawala mula sa pagkakasakmal nito sa kanyang balikat. Nang makalayo na ang nilalang, mabilis din naman itong lumupasay dahil sa pagkaputol ng gulugod nito. Pagsilay naman niyang naghihingalo na ang nilalang na yon, mabilis naman niya itong pinuntahan para pugutan ng ulo. Hindi naglaon nang mapansin niyang wala na itong buhay, napaupo na lamang siya sa tabi nito, pilit na iniisip ang mga nangyari. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang nararamdaman niya, agad naman siyang lumapit sa matanda para kausapin ito. Yun nga lang, paglapit niya doon, agad naman siya nitong inabisuhan na pagkakuha niya ng punyal, tsaka na sila mag-usap ukol sa mga bagay-bagay. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, mabilis naman nilang tinahak ang daan. Sa loob ng ilang oras nilang paglalakad, maraming hayop siyang nakita na bagong-bago talaga sa paningin niya. Ayon kay Eusebio, doon lang siya nakakita ng ahas na may pakpak. May mga tutubi rin siyang nasilayan na halos singlaki ng ibon. Ang mas ikinagulat niya pa sa lahat ay nung makakita siya ng pagong na tumatalon sa puno. Napakalambot ng bahay nito, kaya sa oras na naglalakbay yun sa ere, nakakaya nitong sumabay sa mismong hangin. Dagdag pa niya na, kagilagilalasma ng mga nilalang na yon, para sa kanya hindi ito mararapat na pakialaman at dalhin sa ating mundo. Magbabandang 5:00 na ng hapon, patuloy pa rin sila sa kanilang paglalakad. Halos wala nang kaide-ideya si Eusebio sa lugar na kinaroroonan nila, pero patuloy pa rin siyang nagtitiwala sa ginagawa nito. Bago pa man bumalot ang dilim sa buong paligid,
may narating silang isang bundok na parang patrianggulo ang kurba. Sa ibaba nito may nasipat silang dalawang malaking bato na may isang maliit na lagusan sa gitna. Pagsilay naman doon ng matanda, agad naman itong inilahad sa kanya na ang bundok na kanilang nakikita ay ang tinatawag na bundok ng pulol sa mundo nila. Yun ang dahilan kung bakit hindi mahanap-hanap ang punyal ng mga taong naghahangad dito. Sa pisikal na bundok kasi sila naghahanap, kaya hindi na nila naisip na meron yung kawangis sa ibang dimensyon. Pagtatapat pa ng matanda na, kung hindi dahil sa hawak niyang mapa, hindi siya nito sasamahan na makarating sa lugar. Matapos naman yung mailahad sa kanya, agad naman siya nitong inabisuhang pumasok. Habang binabagtas nila ang madilim na pasilyo, panay naman ang pakikipag-usap niya sa matanda. Ang kaso lang habang lumalalim sila ng lumalalim, napapansin niyang parang hindi na yun umiimik. Pag-aninag naman niya sa kanyang unahan, doon na niya napansin na wala na pala ito. Nag-aalala man si Eusebio sa mga nangyayari, pinili niya pa ring magpatuloy. Halos inabot din siya ng kalahating oras sa paglalakad bago niya marating ang isang silid na may mga rebultong nakatayo sa bawat dingding nito. Maliwanag na rin sa lugar na yon, gawa ng may mga parte yung napapasukan ng sikat ng araw. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, wala naman siyang ibang nakita maliban sa mga ukit na may kaugnayan sa kasaysayan ng lugar. Hindi naglaon, may nasipat siyang isang maliit na lagusan na siya namang dali-dali niyang pinuntahan. Pagdating niya sa kabila nito, doon niya nasipat ang isang rebulto ng tao na nakaunat ang kamay patungo sa pinakagitnang bahagi ng lugar kung saan nakatarak sa isang nagbabagang bato ang punyal na may itim na kulay. Pagsilay naman doon ni Eusebio, dali-dali naman niya itong pinuntahan. Pagharap niya sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang wangis ng rebulto na kahawig nung matandang nakasama niya patungo roon. Sa puntong yon, unti-unti na siyang nagkakaroon ng ideya na baka yung kasama niya sa simula, isa lang palang kaluluwa. Ngunit sa halip na pagtuunan nito ng interes, minabuti niyang hugutin na sa kinatatarakan nito ang punyal. Paglapat naman ng kanyang balat sa hawakan, lahat ng kasaysayan ng punyal dumaan sa kanyang isipan. Nalaman din niya kung sino ang nagpanday nito at kung ano ang gamit nito sa mundo. Nang maimulat na niya ang kanyang kaisipan, naunawaan niyang ginagamit pala ang armas na yon, pamatay ng malalakas na uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kaya rin kasi yun nalikha ay para sa dahilang paslangin ng sinaunang aswang na nakalaban ng totoong nagmamay-ari nito. Matapos naman yung maunawaan ni Eusebio, dali-dali naman yung binalot ng puting tela ang punyal, sabay alis sa lugar na yon. Paglabas naman niya, gumuho ang mismong yungib. Nagkaroon din ng dagungdong sa loob ng bundok na parabang may kung anong nilalang ang nakawala. Pagbalik naman niya sa baryo, wala naman siyang pinagsabihan ng kanyang mga naranasan. Marami ang nagtatanong sa kanya noon kung saan siya pumunta. Gawa ng halos mag-iisang linggo din siyang nawala. Pero lahat ng katanungang narinig niya, pilit niyang iniwasan. Ang tanging inabisuhan lang din niya ukol sa mga totoong pangyayari, walang iba kundi si Padre Honesto. Nasisiguro niya kasing mapagkakatiwalaan ito dahil sa alagad yon ng Panginoon.
Pagsilay naman ito sa punyal na kanyang nakuha, agad naman itong inilahad ang matindi nitong pag-aalala. Bawat simbolo kasing nakita niyang nakaukit sa talim at hawakan nito, minsan na niyang nakita sa seminaryong pinanggalingan niya. Nasipat niya rin kasi yon sa mga sutanang sinuot ng mga obispo noong inordinahan siya. Kalaban ng demonyo ang mga nakasaad sa punyal na yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na armas siya ng Panginoon. Mag-ingat ka, Eusebio, sapagkat mainit yan sa kanila. Seryosong wika ni Padre Honesto noong nag-usap sila. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya habang inilalahad ang kanyang mga naiisip. Ayon sa kanya, mananatili pa rin siya sa simbahan kahit wala na siyang pakay sa lugar. Hindi rin siya doon aalis hanggat doon pa naninilbihan ang pare. Matapos naman niya itong maibahagi, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Padre Honesto sa nais nitong mangyari. Ayon dito, hindi gaanong mabisa ang ginagawa nilang pagpapalaganap ng kaligtasan sa lugar na yon, kaya kinakailangan niya ng makakatuwang upang mawasak ang namumunong kasamaan sa kanilang lugar. Pagtatapat pa nito na, habang nagpapalaganap siya ng magandang balita, ang magiging trabaho naman ni Eusebio, tagapas lang ng mga taong may alam sa lihim na karunungan ng kaliwa. Maaaring tingnan niyong masama ng ilang mga taong nakakakilala sa kanya, pero sa kanila, yun lang ang tanging paraan para mailigtas ang mga taong ginagambala ng mga ito. Nang marinig naman ni Eusebio ang sinabi ng pare, agad din naman siya doong sumang-ayon. Hindi naglaon, nang buo na ang kanilang kasunduan, isinama siya nito sa loob ng kumbento para bigyan ng karagdagang gamit. Lahat ng pinasuot nito noon sa kanya, puro bendisyonado, kaya naniniwala itong madali niyang mapapatay ang mga kalaban niya. Lumipas ang 1 buwan, tapos na ang kanyang naging pagsasanay. Pagkalahad niya sa pari na nakahanda na siya, doon na nagsimula ang kanyang paghahanap sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Una niyang pinagtuunan noon ng pansin ay yung mga mangkukulam na nagbibigay ng dagok sa buhay ng mga taong kinaiinggitan ng mga ito. Habang tumatagal na hawak niya ang punyal na yan, mas lalong lumalawak ang kanyang kaalaman ukol dito. Ayon kay Eusebio Pinuno, sa lahat ng mahiwagang gamit na kanyang nakita, yon ang bukod tangi sa lahat. Sa ilalim kasi ng hawakan nitong nababalot ng benda, may isang maliit na garapon na nagkukulong sa mga kaluluwang napapaslang niya. Dahil sa ganun nitong abilidad, walang kakayahan ang mga kadugo ng kanyang pinatay na matuntun siya. Kapag naman nakakapaslang siya ng aswang, mabilis na nilulusaw ng punyal na yon ang anyo ng mga ito. May kakayahan din yung maglabas ng napakalakas na presensya na kayang tumigalpo sa mga ito. Pagtatapat pa ni Eusebio na, sa loob ng 2 taong paninilbihan niya kay Padre Honesto, hindi na rin niya mabilang ang mga kaluluwang kanyang nadakip. Ayon pa sa kanya, kalimitan sa mga masasamang taong nagpapasakop na sa kapangyarihan ng demonyo, may kulay itim na kaluluwa. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang pagkakasala at pagyakap sa ganoong abilidad ay parang mantsa na sumisira sa ating diwa. Habang tumatagal, nasasakop nito ang kabuuan ng ating wisyo hanggang sa hindi mo namamalayan na wala ka na palang kaligtasan.
Mariinding inilahad ni Eusebio na ang kulay ng kaluluwa ng taong naninilbihan sa Diyos ay kulay puti at asul. Dagdag pa niya na, kapag may pumapasok na ganoong kaluluwa sa kanyang punyal, siya na mismo ang nagpapalaya rito. Hindi niya na yon pinagdududahan, gawa ng nasisiguro niyang tuwid at malinis ito. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na niyang hindi napapansin ang tagal ng pinagsamahan nila ng pare. Dahil sa kanyang sakripisyo, nararamdaman nila ang mabilis na paggaan ng presensya na umiikot sa kanilang baryo. Akala nga niya, tuloy-tuloy na ang mga ginagawa nila, pero sa kasamaang palad, inilipat si Padre Honesto sa ibang lugar. Sinubukan niya pa yung samahan pero hindi na siya nito pinahintulutan. Ayon dito, iba naman ang tadhana niya sa lugar na yon at ayaw nitong manatili sa kanya, si Eusebio. Bago rin umalis ang pare, inabisuhan siya nitong mamuhay sa buhay na gusto niya. Nang marinig naman niya ang abiso nito, hindi na siya nakipagmatigasan pa. Dumaan pa ang mga taon, pinili niyang tahakin ang landas ng isang albularyo. Siya ang nagsilbing manggagamot noon sa kanilang lugar, kung saan daan-daang tao ang kanyang natulungan. Magpahanggang sa ngayon pinuno, matagal nang nagpapahinga ang katawang lupa ni Eusebio, patuloy pa rin siyang naaalala ng mga kaapu-apuhan niya. Ang nagsisilbing palaisipan lang para sa mga ito ay yung katanungan kung nasaan na ba yung punyal na hindi matagpuan sa kabundukan ng Nueva Vizcaya. Okay. Opinyon ko sa kwento. Napakaganda ng kwento na to. Punong-puno ng paglalakbay tsaka hiwaga. Tapos yung nabanggit na punyal na armas ng Panginoon o sandata ng Panginoon, ang angas nun. Pero hindi yun nakalagay sa title eh. Kasi hindi naman napatunayan na 100% siyang armas ng Panginoon. Though kinlaro yun nung pare na dun siya ginagamit, pero parang ang dating lang nito eh, isa siya sa mga sandata na siguro pinanday ng kung sino mang napakagaling na antingero. Pero hindi siya tulad ng mga nababanggit natin sa ibang kwento na talagang ginawa mismo ng Panginoon para maging sandata ng ordinaryong tao panlaban sa masama. Itong punyal na to eh, pinanday lang ng, di natin alam, pwedeng napakalakas na dibino o napakalakas na engkanto. Basta dun siya, nahanay siya sa mabuting sandata na sobrang bisa kapag tatapos ka ng buhay ng nasa kaliwa. Ang pinagtataka ko lang, wala masyadong aksyonan, no? Kasi puro pagpapaliwanag yung kwento natin. Pero ang saya niyang gawin, para sa akin, ang saya niyang ikwento kasi para talagang naglalakbay ako eh. Ang ganda ng pagkakalatag. Yun lang. Overall lang, ang napansin ko lang sa kwento, wala tayong masyadong aksyon, pero sobrang detalyado ng kwento na to. Kaya ako, nagandahan ako rito. Pero syempre, iba-iba tayo ng opinyon. Kaya kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.